What's up, party people? Tama ba? Tama ba yung pagkakasabi ko? Kasi hiniram ko lang yan kay Niana and Rance. Tsaka energetic. Party, naku, savings ka. And as you can see, nandito ako sa iconic tiny house nila. And for today's task, isa to sa ide-decorate natin. So, sobrang excited din ako kasi syempre, guys, Niana and Rance, the Guerrero fam ang sa-stylean natin today. So, I'm sure magiging crazy and super fun ng araw na to. Time check lang, it's 4 p.m. in the afternoon. So, medyo pababa na yung araw. Etong area na to, sa-stylean ko din to. Lalagyan ko ng mga Christmas lights. Especially yung magiging highlight ko talaga is yung sa loob ng sala nila, which is the Christmas tree. So, we're trying to do a sustainable and we're trying to recycle. Alam mo yun, mas gusto natin na hindi tayo masyadong magastos, but we want to maximize ano ba yung mga kaya nating i-decorate today sa bahay nila. So, G? Andito na ako sa sala ng mga Guerreros and actually nag-move na kami ng mga slight movements pa lang. So kanina yung tree, nandun siya, nandito siya talaga. Yan. Tapos nilipat ko siya dito kasi I want to highlight the windows. Dahil pag binuksan mo tong window, ang ganda ng tama ng daylight. This tree has been their tree for the last 3 years yata. Like, ito na yung nire-revamp ni Tita for the Christmas. So, iba-iba na yung naging theme niya, iba-iba na rin naging colors niya. Pero now, ang color palette natin is apricot. So, we're playing with the shades of orange because it's the color of the year for 2024. Itong table sa gitna, lalagyan ko to ng arrangement. Actually, gusto ko rin to lagyan. Pero baka mapagalitan ako ni Tita. Pero since umalis sila ni Tito Nino, isa-surprise ko na lang daw sila mamaya. With the dining area, gusto ko tong i-revamp din, yung centerpiece ni Tita. Plus, merong piano dito sa side. Yan, gusto ko rin tong lagyan ng something para when you look around, complete yung feeling niya. Hindi siya yung tree lang. Gusto ko talaga yung pag na-feel nila na nandito sila sa sala, feel na feel nila ang simoy ng Pasko. One thing na tip na mabibigay ko sa inyo is when you're decorating your house or you want to style your tree na syempre gusto naman natin na iba-iba yung look. Syempre you have to think of ways how to DIY and also recreate yung mga existing mong ornaments or existing mong decors into something new. Pinaka-trick kasi sa paglalagay ng mga decors or ng mga ornaments is syempre, kailangan pag pinlace mo siya dito, balance siya. So, hindi ko siya plano na sobrang matakpan, like magkakadikit. Kasi for me, medyo masyadong hindi na nakikita yung ganda ng Christmas tree. I still want the look nung Christmas tree nila na may mga parang snow. So, ito yung isa sa mga dinihydrate ni Tita. Sobrang cute. Sobrang sweet. So now, we're going to make a centerpiece na pang lamesa. Actually, these are fresh greeneries. So ang tawag dito is cypress. What I like about this one is nagda-dry siya. So even if it dries out, ganito pa rin yung look niya. Kaya ito yung pinili ko kasi pag pumili ako ng fillers na iba, as in nabubulok talaga siya. So ito, hindi. It's really good for Christmas decorations. Kung gusto niyo bumili nito, pwede kayo pumunta sa Dangwa and then sabihin niyo lang na you're looking for cypress. So a bundle of this is 20 pesos. Diba? Sobrang mura, sobrang fluffy. Tapos mabango din to. Alam niyo yung amoy ng eucalyptus na medyo minty, na amoy forest. Ito yung amoy niya. So kaya ito yung gusto ko ilagay. This time, gusto ko na medyo tatago ko lang ng onte. Puputulin ko lang yung dulo. Tapos parang hihiwalay-hiwalay ko tong stems niya. Pag tinusok ko siya, usually gagawa ako ng parang pinaka-top. So, ito yung height na guideline ko. So, yan, tutusok ko muna yan. Maglalagay din ako sa corners. Talia, you want to help me?
tuturuan kita. So, ikaw ang aking baby florist for today, okay? So, we made 3 lollipop oranges. Thank you, Talia. Hi guys, so Ate Ginger's over here. Sabi niya, vlogger na daw siya. Sabi niya. Yeah. Nakita ko siya mag-vlog kanina. Ang galing. Tiya ako talaga. Ang galing. Nape-pressure ako kasi nandyan siya. Galing ni Ate Ginger. Wala na ko i-advise kasi ang kailangan lang maging madali. Tsaka energetic. Yes, kailangan ng airbond. So, another tip, di ba usually ang hirap niyang ihang or may tendency na pag hinang mo siya na ganyan, hindi siya masyadong secured. So, ang tendency, pag nasagi mo, pwede siyang mahulog or mawala siya in place. Ako, ang ginagawa ko is, meron akong assistant na cute, si Talia. Yes! So, we're making like a hook, another hook, na ganyan. Tapos, pag ilalagay na siya, lalagay ko na siya, diba? It's easier kasi itatie around mo lang siya. And it doesn't move. O, tapos, hindi din siya kita. Kasi yung gamit kong floral wire is covered din ng green. Yan. So, ayun na nga guys. Tapos na natin ang ating tiny house. So, nilagyan lang natin siya ng colorful Christmas light. Ito yung binili ko sa Dapitan Arcade nung isang araw. Tapos, nilagyan ulit namin ng Christmas balls. And then, ito naman, mas sinaluan ko siya ng red. Kasi dahil nasa labas naman siya, mas gusto ko na mas Christmassy. Kung nasa loob tayo, more on orange. Dito hinaluan ko ng red and green and orange. Tapos, naglagay kami ng Santa Claus. And then, ito, ginawa lang namin to from scratch, yung Christmas wreath. Ang pinaka-favorite ko dito yung color ng Christmas lights kasi iba-iba yung kulay niya. Very, it's giving Candyland na tiny house. Na parang gingerbread house, pero walang ginger kasi ako yung ginger. Ems. Yay! Siyempre, I'm so honored dahil pinagbigyan ako ng aking pinakamamahal na Guerrero fam. Thank you po! Anyway, gusto ko lang silang interviewin kung anong masasabi nila sa ating setup for today. Siyempre, ang pinaka-creative director ng ating Pasko, si Tita Elsie. Hey, Tita! Sobrang gusto ko yung kilabsa niya. Kasi pares kami mahilig sa flowers. Tapos, gusto ko yung kulay kasi parang vintage. Parang, diba, classic. Classic. Ayun lang. Basta malaki yung tiwala ko talaga kay Ginger. Actually, iniwan ko siya eh. Para talaga makagawa siya eh. Gusto ko lang mag-thank you kay Ate Ginger sa pag-ayos ng house namin at lalo na sa Christmas tree. And syempre, hindi kami na-hassle. Gusto ko lang mag-thank you kasi sobrang ganda, as in sobrang ganda sa mata. Sobrang, parang nakaka-comfort siya, diba? So, Parang nagdadaanan ka yata. okay lang yun. Hindi kasi,
Ate Ginger, mahilig talaga kasi kami tumambay dito sa sala pag gabi. So, dito kami nag-chill. So, thank you kasi. Ay, ako muna lang sinasabi ko. Naubusan ng sinabi. So, yun, Ate Ginger, thank you so much. And yes, Ate Ginger, once again, thank you very much. You know what, every year usually si Mama and kami yung nag-aayos ng Christmas tree, di ba, Ma? Talagang may halong ano. And pero this year, si Ate Ginger naman. Chill lang kaming lahat and then we just let Ate Ginger do her work. And as always, it's very amazing. And parang ang sarap mag-hot choco dito habang, di ba, ang gabing-gabi, gano'n. Tapos nanonood na ng movie. Tapos may chimney, fireplace. Now on, every year, si Ginger na mag-ano. Na-record yun, may proof yan, ah. I love it. Yay! Thank you, guys! And ako, pinaka magsa-special thanks talaga kay Natalia. Kanina talagang ano siya, serious talaga siya na nag-aayos-ayos siya. Tapos, pag natatapos na siya dun sa task na binigay ko sa kanya, babalik siya sa akin, I'm done. What can I do next? So, sobrang galing ni Natalia. So, I think it's a wrap. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! So guys, thank you for watching and stand by for another vlog. Abangan niyo yung susunod kong ipo-vlog and Merry Christmas!